Magandang araw mga bata. Para sa linggong ito ay tuturuan ko kayo kung paano ang inyong gagawin sa inyong proyekto ngayong ikalawang markahan. Handa na ba kayo? Kung handa na ay simulan na natin. Para sa inyong ikalawang markahang proyekto, kinakailangan ninyong gumawa ng sarili ninyong munting aklat o storybook, kagaya po ng mga nasa larawan. Okay po? Isusulat nyo dito ang kwento na ginawa ninyo mismo. Again, gagawa po kayo ng sarili ninyong kwento. Ito ay maaaring tungkol sa iyo, sa inyong sarili, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa iyong alagang hayop, o sa kung anumang hayop na nais mo, o sa pangyayaring hindi mo malilimutan. Again, ito po yung maaari ninyong maging topic sa inyong proyekto. Uulitin ko, maaari po kayo magsulat ng kwento tungkol sa inyong sarili, sa inyong kaibigan, sa inyong pamilya, sa hayop, o sa pangyayaring di mo malilimutan. Okay? At tatandaan, wikang Filipino po ang gagamitin ninyo sa inyong kwento. Naintindihan dahil ito ay proyekto sa Filipino 4, kinakailangan wikang Filipino rin ang gagamitin ninyo. Matapos ninyong mag-isip at sumulat ng inyong kwento ay ilagay na ito sa inyong storybook. Gumuhit o magdikit kayo ng larawan na may kaugnayan sa inyong kwento. Kagaya po ng nandiyan sa halimbawa, maaari po kayong gumuhit or mag-drawing o maaari rin po kayong magdikit ng mga larawan na may kaugnayan sa inyong kwento. Naintindihan po? Maaari po kayong gumamit ng bond paper o colored paper para sa proyektong ito. Kung ano man po yung sa tingin ninyong makakapagpakita ng inyong pagkamalikhain. Okay, sa pabalat po nito o sa front page po, ilalagay po ninyo yung pamagat ng inyong kwento. Halimbawa nga po dyan ay yung The Thirsty Crow or Elephant and Friends. Okay? Kayo, maaari po kayong mag-isip ng pamagat ng inyong kwento at ilagay po ito doon sa pabalat ng inyong storybook. Naintindihan? Kung tapos na ninyo pong gawin ng inyong storybook, ay kuhanan ng video ang inyong sarili habang pinapakita at binabasa o kinikwento ang inyong storybook. Uulitin ko, hindi po picture ang isasend po ninyo o ipapasa ninyo, kundi video na ipinapakita po ninyo ang inyong storybook at binabasa ang inyong kwento. Naintindihan po? Kapag tapos na ninyong kuhanan ng inyong sarili, ay huwag kalilimutang ipasa ito ipasa ito sa inyong class dojo hanggang December 3, 2021. Uulitin ko, kapag tapos na po ninyong kuhanan ng video ang inyong sarili na pinapakita at binabasa ang inyong kwento, ipasa po ito sa class dojo hanggang December 3, 2021 para ma-check ko po ang inyong mga ginawa. Para po sa ating ikalawang markahang proyekto, ang pamantayan po ay ito. Una, nilalaman. Kung ang nilalaman po ng inyong kwento ay makabuluhan at madaling maintindihan ng manonood o magbabasa ng inyong kwento, makakakuha po kayo ng 15 puntos. Ikalawa, makakakuha naman po kayo ng 10 puntos kung susunod po kayo sa panuto na ibinigay ko po kanina. Again, 10 puntos po sa pagsunod sa panuto. Ikatlo, pagkamalikhain. Kung maipapakita po ninyo ang inyong pagkamalikhain o creativity sa paggawa po ng inyong proyekto, makakakuha po kayo ng 5 puntos. Ikaapat, kalinisan. Kapag panatili po ninyong malinis ang inyong proyekto, makakakuha po kayo ng 5 puntos. At ang huli ay ang presentasyon ng proyekto na kung saan makakakuha po kayo ng 15 puntos. Dito po kasama ang itsura ng ginawa po ninyong munting aklat at kung paano po ninyo prinesenta ang inyong kwento, kung paano po kayo nag-storytell ng inyong kwento. Ang kabuuan po ng inyong proyekto ay
50 puntos. Uulitin ko, kung maganda po ang kalalabasan ng inyong proyekto at sumunod po kayo sa pamantayan na ibinigay ko, makakakuha po kayo ng 50 puntos para sa inyong ikalawang markahang proyekto sa Filipino. Naway naintindihan ninyo ang kinakailangan ninyong gawin para sa inyong proyekto at huwag kalilimutang ipasa ito sa inyong class dojo. Ito lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!